Dear Chloe, second time ko na pong lumapit sa inyo. I am a single mom. Iniwan ng boyfriend who happens to have a family. 3 months na po ang baby girl ko at nagtatrabaho na ako ulit para buhayin siya. DJ, wala po akong mapakiusapan na magbantay ng anak ko. Ang hirap maghanap ng yaya. Yung sister ko po na nag-aalaga sa kanya ngayon ay uuwi na ng probinsya kasi may mga anak din po siya. Sabi po niya, dalhin niya na lang sa province ang anak ko at suportahan ko na lang, pati yung sahod ay ipadala ko na lang. Ang sakit pong isipin na malalayaw ako sa baby ko. Wala na nga siyang ama, lalaki pang malayo sa akin. Pero nagigipit po ako dahil kung walang mag-aalaga ng anak ko ay paano ko siyang susuportahan. Ano po ba ang opinion mo about this? Naguguluhan po ako kasi ayokong mapalayo sa akin ang anak ko. Pagpayuhan niyo po sana ako. Thank you. Zell. Dear Zell, you know what, you're right. Mahirap ang mapalayo sa anak, ano? But you're not alone in this kind of situation. I know a lot of single moms like you who were able to get through all the hardships of raising their kids alone, myself included. I'm just very lucky to have a family that, became my super strong support system. My mom and my sister who were there when I was, away working for my kids. Kaya lang, sabi mo baby pa ang anak mo. Parang hindi ako solved sa idea na iiwan mo siya kahit sa sister mo para alagaan, knowing na yung sister mo ay may mga anak din. I think para sa akin, habang baby pa ang anak mo, ikaw muna po ang mag-alaga. Napakahirap po kasi pag mapabayaan ang baby, lalo na pagka less than 1-year-old pa yan or maging toddler yan, napakahirap. Napakarami ng pagkakataon or napakarami ng options ngayon ang mga babae, maging mga lalaki to work online, 'di ba? Merong home-based working moms na page, alam ko, sa Facebook. Maybe you can join that group. You can probably think of working in the province dahil mukha namang nakapag-aral ka, mukha namang capable ka talagang magtrabaho. Para sa akin, I think mas maganda na samahan mo muna ang baby mo until such time na pwede mo na siyang bitbitin dito sa Manila or pwede mo na siyang iwanan dahil hindi na siya sobrang alagain. I think makakahanap ka rin ng trabaho sa probinsya, huwag ka lang maging mapili. Sabayan mo pa ng sipag talaga at tiyaga. Alam mo yon, habang nagtatrabaho ka, you can do side hustles. Pwede kang mag-business kung may alam kang gawin. Marunong kang magluto, marunong kang mag-bake. Napakaraming pwedeng gawin. Ang para lang sa akin, kung iiwan mo siya sa ate mo, kawawa naman yung ate mo, nag-aalaga na siya ng mga anak niya, meron pa siyang aalagaan na baby. Tapos alam mo yun, baka mamaya eventually magka-issue, nagpapadala ka ng pera, tapos yung anak mo, makikita mo ang payat, panay ang pagkakasakit, lagi nagkakasakit ang anak mo, magsisisihan lang kayo. So para wala kang sisisihin, para wala kang iisipin din, wala kang isipin, samahan mo yung baby mo sa probinsya. At doon, mamuhay muna kayo ng tahimik. If there's a will, there's a way. Pray for God's wisdom. Pray for God's direction. Itong batang to, ito ang magbibigay ng direksyon sa buhay mo. Okay? Huwag mong pababayaan yung anak mo. Minsan lang yan magiging baby. So please, alagaan mo muna. I can understand. Kailangan mo talaga ng pera para sa anak mo. Pero makukuha mo yan, mahahanap mo yan kahit nasa probinsya ka. Kung wala kang magiging solid na support system at talagang mag-aalaga, tutok sa anak mo, I wouldn't suggest leaving her kahit kanino dahil baby pa siya. Nasa huli lagi ang pagsisisi. Tandaan mo yan. So thank you so much, Zell, for your letter. Sana ay nakatulong po ako. Hey, thanks for watching! For more exclusive videos and artist interviews, you can check out our videos by clicking here. And don't forget to follow us on our social media accounts too. Links are in the description below.